Gabriel's POV. Mag-isang nakaupo si Gabriel sa loob ng gazebo, pasadong 7:30 ng gabi. Katatapos niya lang maghapunan at ngayon dito siya naisipang magpalipas ng oras habang maaga pa. Maliwanag ang gazebo sa gabi dahil sa mga fairy lights na nakakabit sa palibot nito. Ultimo mga halaman ay naiilawan din. Matidinig din ang mga tunog ng insekto sa paligid na nagsisilbing musika sa kanyang tenga. Hanggang ngayon ay hindi pa din siya makapaniwala na bumalik si Maria matapos ang kanilang paghihiwalay. Dumaan man ang mahabang panahon, nananatili pa ding sariwa ang sugat na iniwan nito sa puso niya. Sa tuwing nakikita niya ang pagbumukha ng babaeng yun sa pamamahay niya, ay bumabalik sa kanyang alaala ang ginawa nitong pagtataksil noon. Hindi pa ito nakontento at kaninang umaga lang ay binigyan pa siya ng sakit sa ulo. Marahil nagtataka yun kung bakit sa kabila ng mga ginawa nito ay mas pinili niyang pagtrabahuin ito sa mansyon bilang kasambahay sa halip na palayasin. Hanggat hindi niya natuturuan ng leksyon si Maria, walang rason para pakawalan niya ito. Gusto kong makitang unti-unting nasisira ang buhay mo. Mas malala pa sa pinagdaanan ko noon. Pasensyahan na lang tayo, Maria. Nanggigigil lang ako. Ipaparanas ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko noong araw na niloko mo ko. Hindi niya napigilan ang nag-aalab na damdamin at sa labis na sama ng loob ay nasuntok niya ang isa sa mga poste ng gazebo. Bakit po kayo nag-iisa sa garden, mister? Isang matamis na boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. No matter how cute it sounds to others, that doesn't make him feel good. Sa katunayan nga, lalo pa siyang nainis dahil kilala niya ang may-ari ng boses na yon. Huminga siya ng malalim bago humarap. What on earth are you doing here, kid? Wala siya nakuhang sagot mula sa bata. Nakatingala lang ito habang nakatitig sa kanya. He looked at her with a puzzled frown. This girl? How could you pull such an innocent face in front of a guy who is not in the mood to deal with kids? Kung nananaginip lang sana siya sa sandaling ito, iisipin niyang may kaharap siya na isang napakagandang munting anghel na bumaba mula sa kalangitan para tulungan ang mami nito na ayusin ang pusong pato. Uulitin ko, anong ginagawa mo dito? Tanong niya ulit dito. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, ngumiti ang bata at kinausap siya. Gusto ko lang po makita ng malapitan ng garden sa gabi. Favorite ko po kasi ang fairy lights, mister. Kaya po nang sumilip ako sa window ng house nyo, nakita ko madaming lights dito. Lumabas po muna ako habang nasa CR si Mami. Napahilot siya sa kanyang sentido na madinig ang paliwanag ni Margaret. Hindi ka dapat nandito. At wala na isa sa inyo ni Maria ang pinapayagan ko pumunta dito sa hardin ko. Ang mabuti pa bumalik ka na sa loob at baka hinahanap ka na ng nanay mo. Irritabling utos niya, subalit na natili lang nakatingin ang bata sa kanya. Didn't you hear me? I said leave. Mister, bakit po ganyan kayo sa amin ng mami ko? May nagawa po ba kaming bad sa inyo? At saka po, mukha naman po kayong mabait. Hindi po bagay sa inyo ang masungit. Ang cute-cute nyo po kaya. Kaagad naman nagpintig ang tenga niya sa kanyang nadinig. What did you say? Ang sabi ko po, cute po kayo. Kaya wag na kayong masungit sa amin ni mami ha. Listen kid. I don't know what you are trying to pull but I have no time for this. At saka, kung ano man ang problema ko sa nanay mo, wala ka na dun. Kaya bakit hindi ka na lang tumalikod at umalis at iwan ako mag-isa para magkaroon ako ng kaunting kapayapaan at katahimikan? Tiimbagang sabi niya dito. Sorry po, makulit ako mister. Gusto ko lang po kasi kayong maging friend kasi wala na po akong daddy. Pero kung ayaw niyo po, okay lang. Nandiyan naman po si Mr. Jeffrey eh. Bye-bye po. Kumaway pa ang bata at akmang tatalikod ng pigilan niya ito. Wait up. I want you to ask something. Tawag niya dito. Ano po yon? Anong sinabi mong wala ka ng daddy? What happened to him? Tanong niya dala ng kuryosidad. Ang sabi po ni mami, nasa heaven na daw po si daddy bago pa ako dumating. Nagkasakit daw po kasi ito ng malala kaya pumanaw ito. Pansin niyang agad na bura ang sigla sa mukha ni Margaret at napalitan iyon ng kalungkutan. Napayuko ito subalit nagawa ding makapagsalita. Alam niyo po, naiinggit po ako sa mga kalaro ko kasi may daddy sila. Ako lang po ang wala. Ayokong maging sad si mami kaya lagi kong sinasabi sa kanyang okay lang na wala akong daddy. Pero ang totoo po, nalulungkot po ako kasi hindi ko nahag ang daddy ko bago siya umakyat ng heaven. Kita niyang tuluyan na itong napaluha. Hindi karaniwan para sa kanya ang makakita ng isang bata na umiiyak sa harap niya mismo.
However, he feels so bad for this little girl. She must be enjoying her childhood with other kids. But she did nothing but worry about being fatherless. It must be very hard for her to experience it such a young age. Mr. Cute, pwede ko po ba kayong maging daddy ko kahit sandali lang po? Please? Hiling ni Margaret sa kanya. Napabuntong hininga siya bago lumuhod para magpantay sila. Okay, he said as he spread his arms and get Margaret's a warm hug. I love you, daddy ko. Marahan niyang tinapik ang likod ng bata. May kakaiba siyang naramdaman. Bagay na nagtulak sa kanya para tugunan ng mga katagang binitawan ng bata. I love. Bago niya tuluyang masabi ang mga katagang iyon, may nadinig siyang pamilyar na boses mula sa kalayuan. Margaret? Tawag ni Maria sa anak nito habang papalabas ng bahay. Mami! Mabilis na kumala si Margaret mula sa kanya, sabay kalipas ng takbo papunta kay Maria. Ano ka ba naman, anak? 10 oras na ng gabi, nasa labas ka ng bahay. Paano kung mahamugan ka? Nagaan lang sermon ni Maria sa bata. Sorry po, mami ko. Hindi na po mauulit. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Naiiling na sabi nito bago humarap sa kanya. Sir, pasensya na po. Hindi ko napansin lumabas ang anak ko. Nasa banyo lang ako kanina at... Yes, I know. Sinabi na sa akin ni Margaret ang lahat. Payo ko lang. Next time, you need to keep an eye on your daughter so she doesn't go anywhere. I understand, sir. Mauna na kami sa loob. Ani ni Maria sa kanya. Hindi na siya kumubo pa at hinayaan na mag-ina na makabalik sa loob ng mansyon habang siya ay nagpasya munang manatili sa gabeso na ilang minuto pa. At this point, dito na siya natauhan sa kanyang aksyon kanina. Anong pumasok sa kukote niya at nakuha niyang yakapin ng batang yon na parang anak niya. Simula pa lang, ngunit parang nawawala na siya sa konsentrasyon. Wala sa plano niya makaramdam ng kahit katiting na awa sa anak ni Maria. Napasabudot siya sa sarili. Dame, bakit hindi ko nagawang magalit sa batang yun? Maria's VOB. Alas 6 pa lang ng umaga ay abala na si Maria sa paghahanda ng almusal. Nagprito siya ng ilang piraso ng itlog para gawing palaman sa tinapay. Saka naman siya nagtimpla ng mainit na kape para kanyang inumin. Good morning, Ate Maria. Muntik pang mapaso ang bibig niya ng iniinom na kape nang biglang sumulpot si Cynthia mula sa maid's quarters. Pahikab-hikab pa itong nagtungo sa mesa kung saan siya ngayon nakaupo. Nilapag niya ang hawak na tasa sa mesa. Ginulat mo naman ako. Sorry ate, bakit ba ang aga mo nagising ngayon? Anong ganap? Wala naman. Mas mabuti na to kaysa masermon na naman ako ng amo natin dahil tinanghali ako ng gising. Agree ako dyan. Ani nito. Maya-maya ay agad napansin ni Cynthia ang platito na may takip. Hindi na niya napigilan ng kaibigan nang bigla nitong alisin ang takip. Wow! Egg sandwich? Para kanino to ate? Kay Sir Gabriel yan. I know how much he loves sandwiches, especially the egg ones. Kulang na lang lumabas sa bibig niya ang masalitang yon. Napaiwas siya ng tingin sa pag-aakalang pinaghihinalaan siya ni Cynthia. Pero nagkamali siya. Naks naman! 3 araw ka pa lang dito sa mansyon pero ang dami mo nang nalalaman tungkol kay Sir. I'm so impressed. Charot! Papuri pa nito nang ginantihan na niya ng mahinang hampas sa braso. Napangiti siya bigla. Paanong hindi niya ito malalaman? Ang paborito nitong breakfast meal sa umaga, gayong 6 na buwan niyang nakasama sa iisang bubong ang lalaki. Kung may lakas ng loob lang sana siyang ikwento yon kina Cynthia, ay baka nagawa na niya. Pero sadyang hindi pa siya handang magsalita tungkol sa bagay na yon. Inalok niya kay Cynthia ang isang plato na pinaglalagyan ng fried eggs. Gusto mo? Makakatanggi ba ako pagkain yan? Kaagad kumuha ang babae ng pritong itlog mula sa plato at isang pares ng loaf bread na nakasilid sa plastic. Thank you! Balik po na ako sa kwarto. Nagpaalam na ito matapos nun. Kasabay ng pag-alis ni Cynthia ay natanaw niya ang pagbaba ni Gabriel mula sa hagdan. Dumiretso ito sa kusina. Good morning, Sir Gabriel. Bati niya pero hindi ito sumagot. At sa halip, hinila lang nito ang isang upuan na taupo sa dining table. Tumayo naman siya para ipagtimpla ng black coffee si Gabriel. Inilagay niya yon sa harap nito, katabi ang egg sandwich. Kung may kailangan ka pa, tawagin mo lang ako. Paalala niya at nang tatalikod na ay biglang nagsalita ang lalaki. I didn't ask you to leave yet. Umupo ka dyan. Kailangan natin mag-usap. Sumunod naman siya sa utos ng amo. Tungkol ba saan yung pag-uusapan natin? Panimula niya.
Humigop muna ng kape si Gabriel bago ito nagsalita. Jonathan, my personal assistant, resigned yesterday. It was a very bad timing kasi I'm expecting na sasamahan niya ako sa Palawan for my concert tour. You know I'm busy, right? You see, I've been rehearsing all day even in my spare time. Wala na akong oras para maghanap ng kapalit niya. Naiiling na kwento ni Gabriel at kahit kagigising lang ay mahahalata sa mukha nito ang matinding stress. Ikinalulungkot ko pong madinig yun. So, ano pong gusto niyong gawin ko? Tumingin ito ng diretso sa mata niya at sinabing, whether you like it or not, you will come with me as my PA instead. Ikinagulat naman niya ang anunsyong iyon ni Gabriel. Gayunpaman, wala naman siyang magagawa kung sakali. Teka lang, hindi naman sa akin na question kita pero bakit ako? You can ask Jeffrey for help so he can find a better replacement. Tutal siya naman na nag-hire sa akin, di ba? Suwesyon niya dito. Marami akong binigay na trabaho kay Jeffrey. At saka pansamantala lang naman ito. Sinabihan ko na din siya na maghanap ng PA kapag nakabalik na tayo. Kakapalan ko na ang mukha ko, sir. Pero pwede ko bang isama ang anak ko? Katahimikan na naging sagot ni Gabriel sa tanong na yun. Please. Alam ko mabait sina Cynthia at Jazz pero masyado pang bata si Margaret para ipaalaga sa kanila. Sige na po. With a heavy sigh, he said. Alright, you can take her with you. May tanong ka pa ba? Kailan nga pala tayo aalis? Next week. You still have more days to prepare your luggage, Miss Dominguez. Ipapahanda ko na din ang private jet na gagamitin natin sa biyahe. Sa ngayon, ayoko mo nang makita ang pagmumukha mo habang nag-aalmusal ako. Makakaalis ka na. Ani ni Gabriel bago kumagat sa sandwich nito. Umirap ang mga mata niya sa kasungitan ng kanyang boss. Ang suplado talaga ng Gabriel ko na yan. Pabulong pa niyang sabi. Tama na yung pagbulong mo, Miss Dominguez. Pwede bang iwan mo na lang ako? Okay, my dear ex-husband. Bulong niya ulit bago kinuha ang kape at nakangiting lumabas ng dining. Naging matuli ng paglipas ng isang linggo. Puspusa naging paghahanda ng grupo ni Gabriel para sa kauna-unahan nitong concert sa Palawan. Bukod kina Maria at Margaret, ay kabilang din si Jeffrey na sasama at tatayo bilang bodyguard ni Gabriel. Naging maayos ang lahat ayon sa plano. Hanggang sa makatanggap si Gabriel ng tawag mula sa staff ng airport na hindi inaasahang nasira ang makina ng pribadong jet nito at kailangan pang ayusin. Fearing that it would affect his schedule, Gabriel left with no choice but to fly economy along with his team. Maswerte nakapag-book sila ng flight agad-agad. Kung tutuusin, wala namang kaso sa kanya kung sasakay sila sa isang regular na eroplano. Ang tanging problema lang niya ay ang seat assignments nilang mag-ina. Iniligay kasi sila sa pinakadulo ng eroplano, habang sina Jeffrey at Gabriel naman ay nasa second row, premium economy seat. Hindi issue ito kung anong class ang mayroon sila sa biyaheng ito. Gabriel knew she got sick when she is on the plane, so she was supposed to sit closer to the front. This time, he probably intended to put them at the back to make her feel uncomfortable the whole time. Napakawalang puso talaga. Batid niyang posible siyang mahirapan sa isang oras na biyahe. Nakaligtaan niya pang bumili ng gamot para sa hilo. Ngayon nga ay nasa loob na sila ng eroplano at wala siyang magagawa kundi ang magtiis. Mami, nagugutom ako. May baon po ba tayong snack? Tanong ni Margaret na nakaupo sa pagitan niya at ng ispang pasahero na nakapwesto naman sa bintana. Oh, heto didalhan kita ng strawberry biscuit. Pasensya ka na kung ilang ang afford ni Mami. Kailangan natin magtipid hanggang sa makasahod ako nang hindi tayo kapusin. It's okay, Mami ko. Thank you po. Excited ka na ba mag-travel? Tanong niya sa bata. Masiglang sumagot si Margaret. Opo, hindi pa po ba tayo lilipad? Pinupuno pa ang mga pasahero pero sandali na lang yon. Nasaan na po si Mr. Gabriel? Tanong nito na mapansing hindi nila kasama ang lalaki. Well, nandun siya sa unahan kasama si Jeffrey. Sana po next time katabi na natin siya sa upuan, Mami. Inosenteng hiling ng bata na hindi niya matiyak kung posible ba itong mangyari. Let's hope for the best, anak. Ani niya na lang, sabay abot niya ng neck pillow kay Margaret. Naging kalbaryo ang unang 3 minuto ng biyahe para sa kanya. Habang unti-unting nakakatulog ang kanyang anak, ay nagsisimula namang mag-iba ang pakiramdam niya. Sumasakit ang ulo niya at pawang maduduwal na siya. Bago pa lumala ang pangyayari, pinindot niya ang flight attendant call button sa overhead console
Agad-agad namang lumapit ang stewardess sa kanyang direksyon. "Ma'am, is everything okay?" Tanong nito sa kanya. "Meron ka bang mga gamot na maaari kong inumin para sa pagduduwal?" "I'm sorry ma'am, but we don't have those here." Formal na sagot ng flight attendant na lalong nagpalala ng kanyang kondisyon. Pagod siyang sumandal sa sariling upuan at napikit. So, kailangan pala niyang maupo dito ng kalahating oras na ganito. "Maria, what's wrong?" Kusang napamulat ang mata niya nang mabusesan niya si Jeffrey na biglang sumulpot sa kanyang harapan. "Hindi kasi ako komportable sa upuan ko at parang gusto ko nang maduwal." Nangihinang sagot niya dito. "Dame." Nadinig niya ang reaksyon ng lalaki at dali-dali nitong kinausap ang flight attendant. "Excuse me, kasama ko siya. And I was wondering if she and her daughter can be reseated." "My apologies sir. Unfortunately, we do have a full flight today and there are no other seats available." "Eh kung magpalit kami ng upuan?" Walang pagdadalawang isip na suwestyon ni Jeffrey at may binilong pa sa stewardess. Hindi siya sigurado kung ano ang eksaktong sinabi nito sa crew. Pero marahil ginagamit ni Jeffrey ang impluensya ng kanyang boss para makumbinsi ang flight attendant sa gusto nitong mangyari. Sa huli, ay napapayag din nila ang flight attendant, kaya nagpasya na siyang tumayo at umalis sa upuan. "Ako nang bahala kay Margaret. You can have my seat." Wika pa nito. "Thank you Jeffrey. You are a lifesaver." Aniya habang sinusundan ang flight attendant papunta sa second row na main cabin kung saan orihinal na nakaupo si Jeffrey. Pero may kakaibang twist. Uupo siya sa tabi ng isang halimaw. Pag-upo niya, ay nakita niya sa kanyang gilid ng mata ang paggalaw ni Gabriel sa tabi niya. Dito nagtagpo ang tingin nila at halos malukot ang mukha ng lalaki sa labis na pangungunot ng noo nito. "Bakit dito ka? Nasaan si Jeffrey?" "He is with my daughter. Nakipagpalitan mo na ako ng upuan sa kanya." Nangihinang sagot niya dito. "What happened to you?" Pinili niyang huwag magsalita at sa halip, isinandal niya ang mukha sa headrest sa upuan. Kita niya ang buntong hininga ni Gabriel at tinanggal nito ang suot na jacket at ginamit itong kumot para matakpan ang mukha niya. Kailan ba ang huling beses na nagpakita ito ng concern sa kanya? Ever since she returned to life, she has done nothing but deal with his callous, uncaring attitude. Heaven knows kung gaano niya kamiss ang dating Gabriel na nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Well, at some point, baka wala na itong tiwala sa kanya. Marahil iniisip ni Gabriel na baka nagsasakit-sakitan lang siya para magpapansin. Ang buong akala niya ay magiging maayos na ang pakiramdam niya, gayong nailipat na siya ng upuan. Subalit tila walang nagbago sa kanyang kondisyon. Mahigpit siya na pakapit sa armrest. Babaliktad na ata ang sikmura niya. Gustuhin man niyang tumakbo sa CR, pero hindi niya magawa dahil masyado siyang mahina para umalis sa kinauupuan. "May dala ka bang plastic dyan?" "Ano ako? Isang cabin crew? Umayos ka dyan." Pabalang na sagot ni Gabriel. "Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko." Tumawa lang ang lalaki at bahagya nitong inalis ang jacket sa kanyang mukha. "Please Maria, hindi mo na ako maluloko sa pag-aarte mo. Kabisado na kita. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako." O baka hindi na niya pinatapos ang pagsasalita ni Gabriel at walang pasabing hinablot ang jacket nito. "What the?" Anito ngunit hindi niya iyon pinansin. Pilit niyang inilalabas ang dapat ilabas habang hirap na hirap siya sa pagduduwal. Then without expecting it, naramdaman niya ang mainit na haplos sa kanyang likod. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa sa ginawang iyon ni Gabriel. Tinupi niya ang jacket at inalagay sa kandungan niya. Muli siyang sumandal sa upuan at kasunod noon, tumawag si Gabriel ng flight attendant upang humingi ng maiinom. Kaagad namang bumalik ang babae dala ang isang cup ng tubig. Kinuha iyon ni Gabriel at inabot sa kanya. Tinitigan lang niya ang baso na tila hindi sigurado kung tatanggapin ba ang inaalok nito. "Come on, take it. It's not like you can drink from laboratory of your condition," he insisted. Kinuha niya ang baso sa kamay nito. "Thank you," saad niya bago inisang lagok ang tubig. "Maayos na bang pakiramdam mo?" Umiling-iling siya. Masama pa din ang pakiramdam ko." Bigla-bigla'y naramdaman niya ang pagpatong ng kaliwang braso ni Gabriel sa kanyang balikat. Dahilan para magdikit ang kanilang mga katawan. Without hesitation, ipinatong ni Gabriel ang mukha niya sa balikat nito. "I hope it gives you comfort, Miss Dominguez," he said softly. Uminit ang kabilang pisngi niya dahil doon. Ito yata ang unang beses sa pinakitaan siya ng maayos ni Gabriel sa nakalipas na 7 taon. Hindi lang yon,
Ultimo ang paraan ng pagsasalita nito ay may halong pag-aalala. Patunay na may pakialam pa din ito sa kanya sa kabila ng mga nangyari noon. Masyado akong naging panin tungkol sa lalaking to. Hindi naman pala ito kasing sama ng iniisip ko. Lihim siyang napangiti. Sino mag-aakala na ang halimaw na si Gabriel Goles ay bumalik sa pagiging anghel sa loob ng ilang minuto lamang. Kung ito man ay isang panaginip, hiling niya'y huwag na siyang magising pa. Sa kabilang banda, ligtas silang nakalapag ng Palawan. Bahagya pang nagkagulo pagbaba nila ni Gabriel dahil sa dami na masusugid nitong tagahanga na nais nitong malapitan. Maski ang mag-ina ay walang takas sa mga mata nito. Gayunpaman, handa si Gabriel sa ganitong klase ng sitwasyon. Kaya bukod kay Jeffrey, ay nag-hire din ito ng private security upang siguraduhin na hindi sila pagpipiyasahan ng mga tao. Mula sa runway, ineskortahan si Jeffrey ng 3 service vehicle na maghahatid sa kanila sa hotel na pag-aari ng ama ni Gabriel. Tumagal ng 20 minutos ang kanilang biyahe bago nila narating ang highly sophisticated hotel sa buong lungsod, ang Hotel Sapphire, Palawan, na kadalasang pinupuntahan ng mga negosyante, politiko at celebrity na gaya ni Gabriel. Pagkaapak pa lang nila sa lobby ay damang-dama na ni Maria ang malamig na hangin kumakalat sa kapaligiran. Kahit saan siya lumingon ay maliwanag dahil sa naglalakihang mga chandeliers na nakakabit sa ceiling. Malinis ang bawat sulok ng lugar. Bukod sa dami ng guests na dumadagsa sa hotel para mag-check-in, hindi mawawala ang mata ng media ganong alam nitong nakatakdang manatili si Gabriel sa hotel ng ama nito. Hindi niya binitawan ang kanyang anak. Kanina bago sila bumaba ng sasakyan, ay sinuotan niya ng face mask ang bata upang maproteksyonan ng pagkakakilanlan nito sakaling mahagip sila ng kamera. Napakabata pa ni Margaret para makisali sa masalimuot na buhay ni Gabriel bilang isang public figure. Mas mabuti na maging ligtas kaysa magsisi. Sinundan nila ang hakbang nila Gabriel at Jeffrey patungo sa reception area kung saan natanaw nila ang isang magandang babae na nakatayo doon at tila may hinihintay. Agad naman lumapit ang babae kay Gabriel na makita sila nito. "I'm glad you are here. I've been waiting for you." "Sorry, traffic occurred while I was on my way here, so there was a slight delay in my arrival," Gabriel responded. "It's okay," wika ng babae. "Parang hindi mo yata kasama ang manager mo." "Bukas pa kasi ang flight niya papuntang Puerto. I came here first so I have a lot of time to prepare." "Did you miss me?" "Of course, I miss you so much," dinig niyang saad ng babae habang nakayakap ito. Naging palaisipan sa kanya ang kakaibang reaksyon ni Gabriel. Sino ang babaeng yun at bakit gano'n na lang ito dumikit kay Gabriel? Ang nakakagulat pa ay hindi ito pinansin ng lalaki. "Sino po siya, Mami?" Nakatingalang wika ni Margaret sa kanya. "Hindi ko alam, anak. Ngayon ko lang nakita ang babaeng yan." "Jeffrey, kilala mo ba ang babaeng yan?" Pabulong niyang tanong dito. "You didn't know her? She's one of the most famous model in the world. Her name is Samara Vergara. Anak siya ng business partner na ama ni Gabriel. They've been friends for as long as I remember. And I forgot to mention this, but they began seeing each other right before you came in." Ikinagulat niya ang revelasyong iyon ni Jeffrey. "What?" "No, it can't be." "Why not?" He wondered. "Dahil ako ang..." Naudlot ang nais niyang sabihin sa sumunod na pangyayari. Huling-huli niya ang pag-akyat na malilikot na kamay ng babae sa balikat ni Gabriel. Bahagya itong tumingyad upang maabot ng lalaki at sa harap ng maraming tao ay walang pakundangan nitong hinagkan ng labi ni Gabriel. Mabilis niyang niyakap ang anak para hindi nito makita. Natigilan siya ng tuluyang namuong sakit sa kanyang mga mata. Parang minamartilyo ang kanyang puso, lalo na nang harap-harapang pinaglalandakan sa kanya kung gaano nag-i-enjoy si Gabriel na makapaghabutan sa babaeng yun. Hindi na niya kinaya pa ang selos at inggit na nararamdaman. Tumikhim siya upang kunin ang atensyon ng dalawa. Doon lang nagdesisyon si Gabriel na kumalas. "Amara, I want you to meet my personal assistant. Her name is Maria." Ani nito. "Maria, this is my girlfriend, Amara." Sa kabila ng sakit na nararamdaman, ay nagawa pa din niyang ilahad ang kamay niya kay Amara. "Nice to meet you." Pero sa halip na makipagkamay, ay pinaningkitan pa siya ng mata ni Amara. "She doesn't look like a PA to me. Where on earth did you get this woman, Gabriel?" "I hate to say this, but Maria is one of my maids." Ani nito. "Dinala ko siya kasama ang anak niya pagkatapos mag-resign ng dati kong PA." "Seriously? A maid?"
Why her? Reklamo ng babae. Are you jealous, babe? Come on, no need to feel bad about it. Wala akong choice. Besides, bumaling ito sa kanya at ngumisi. This is just temporary. Malapit ko na siyang tanggalin. Well, you better. Paninigo ni Amara. Hindi niya nagustuhan ang ideyang yon. Seryoso ba si Gabriel? Ang akala pa naman niya ay nagiging mabait na ulit ang dating asawa. Siguro nga, naaawa lang sa kanya si Gabriel na magsuka siya sa eroplano kanina. Pero hindi ibig sabihin na patatawarin siya nito ng ganun-ganun lang. Sir, shall we check it now? Jeffrey called his boss attention. Yeah, so Gabriel and I can have our private moment. Mahawat na sabi ni Amara habang nakatingin ng masama sa kanya. Hindi na lang niya iyon pinansin at hinintay na lang na iproseso ang kanilang pagpasok sa hotel. Sinamahan sila ng staff sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang mga VIP rooms. Magkatabi ang kwarto nila Gabriel at Jeffrey, habang ang katapat naman noon ay ang sariling silid nila ng anak. Pagpasok nila sa kwarto ay pagod na bumagsak siya ng kama. Margaret anak, humingi ako ng hot water sa staff. Kunin mo yung cup noodles sa bag. Yun na lang muna ang kainin mo. Maya-maya na tayo umorder ng pagkain ha. Pahinga lang saglit si Mami. Okay lang po ba kayo? Ani nito sa kanya. Wag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Napagod lang ako sa biyahe kaya kailangan ko matulog para makabawi ng lakas. Alam niya sa sariling hindi totoo ang sinabi niya sa bata. Isang oras bago niya nakilala si Amara. Gumaan ang pakiramdam niya sa mga bisig ni Gabriel. Ngunit pagkatapos ng lahat na nasaksihan niya sa lobby, hindi lang katawan niya ang nanghina, pati ang puso niya. Sobra siya nasaktan at sinisisi niya ang sarili dahil kung naging tapat lang sana siya kay Gabriel noon, hindi nito maiisipang humanap ng iba. Napasubsob siya sa unan at tinayaang tumulong ang kanyang mga luha. Kasalanan ko ang lahat ng to.